The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples came to the other side of the sea, to the territory of the Gerasenes. When he got out of the boat, at once a man from the tombs, who had an unclean spirit, met him. The man had been dwelling among the tombs, and no one could restrain him any longer, even with a chain. In fact, he had frequently been bound with shackles and chains, but the chains had been pulled apart by him, and the shackles smashed, and no one was strong enough to subdue him. Night and day along the tombs and on the hillsides, he was always crying out and bruising himself with stones. Catching sight of Jesus from a distance, he ran up and prostrated himself before him, crying out in a loud voice, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me." He had been saying to him, "Unclean spirit, come out of the man." He asked him, "What is your name?" He replied, "Legion is my name. There are many of us." And he pleaded earnestly with him not to drive them away from that territory. Now a large herd of swine was feeding there on the hillside, and they pleaded with him, "Send us into the swine, let us enter them." And he let them. And the unclean spirits came out and entered the swine. The herd of about 2,000 rushed down a steep bank into the sea, where they were drowned. The swineherds ran away and reported the incident in the town and throughout the countryside. And people came out to see what had happened. As they approached Jesus, they caught sight of the man who had been possessed by legion, sitting there clothed and in his right mind. And they were seized with fear. Those who witnessed that incident explained to them what had happened to the possessed man and to the swine. Then they began to beg him to leave the district. As he was getting into the boat, the man who had been possessed pleaded to remain with him. But Jesus would not permit him, but told him instead, "Go home to your family and announce to them all that the Lord in his pity had done for you." Then the man went off and began to proclaim in the Decapolis what Jesus had done for him, and all were amazed. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo rin namin dito para ipahayag namin kay Maria ang aming pagmamahal sa Kanya. At hindi po sa muling may kapistahan ng mahalay na punong-puno ang simbahan. At tayo mga kapatid Kristiyano, hindi dapat matakot na ipakita ang aming devosyon kay Maria. Sabi ni Maximilian Kolbe, we should never be afraid of loving Mary too much, because we can never outdone the love Jesus had for her mother. And that's why we're here. Tayo pinandito ngayon para ipakita kay Maria ang aming pagmamahal sa Kanya, sapagkat minahal din naman niya tayo ng Diyos. Para makita ang magandang tema na aming kapistahan sa alay ito.
Kung tayo po ay mahigpit ang kapit sa Kanya at hindi tayo lulubay, pagkalooban tayo ng Diyos ng lakas at kakayanan na labanan ang lahat ng sarawan sa ugnayan natin sa Kanya. Tayo po ang kumakapit. Tayo po ang dapat mapaalala sa sarili natin bago tayo bumitaw. Sa pagkakalasan, ang tao ang bumitaw. Ang Diyos palagi na nakapit. Ang kailangan naman po natin gawin, huwag tayong bumitaw. Kailangan naman natin hayaang gumalaw ang biyaya ng Diyos sa buhay natin upang tayo ay manatiling malapit sa Kanya. Ang ating pakikisa sa Kanyang biyaya ang magbibigay sa atin ng lakas na lumabog ang buhay na kaloob niya sa atin. Pagkakalooban tayo ng lakas para tayo magpatuloy sa ating paglalakbay. Kapag ang buhay ng Diyos ay nanatili po sa atin, ang promise din naman niya mananatili sa ating lahat. Tayo po ay inikha ng Diyos na kawamis niya. Simple lang naman kung itindihin yun. Kilalanin natin ang Diyos para makilala natin ang ating mga sarili. Ang Diyos ay mabuti. Kalasan na napapakinggan natin, sinasabi, God is good. At ang sabi po natin, all the time, God is good. Ang Diyos ay mabuti. Ang kabutihan niya ang dahilan kung bakit po tayo narito ngayon at buhay na buhay. Nagmula tayo sa Diyos na mabuti at dahil kawamis natin ang Diyos na mabuti, ang expectation po, tayo lahat na nagmula sa Kanya dapat din mabuti. Isa sa matalang katotohanan na nakalimutan na ng marami ngayon. Marami ang naglalayo sa atin sa katotohanan ng ating pagkatao. Mas madalas natin binibigyan ng timbang ang pagiging mabuti kesa sa pagiging mabuti. Lahat na lang ay gagawin para mapanatili ang ganda ng katawan. Kaya nga po, magtataka tayo sa panahon natin ngayon, kahit ang mga lalaki nagpapabeauty na rin. Mas nauna ang panlabas sa kagandahan kesa ang mabuting kalooban. Kaya ang hirap makita ng Diyos sa anyo namin ngayon. Tingnan niyo po ang mga katabi. Nakikita niyo po ba ang anyo ng Diyos sa kanila? Ano pag sinasabi mo yan? Tingnan niyo yung katabi niyo at hanapin mo ang anyo ng Diyos. Kadalasan ang reaksyon ng tao, nye. Pinahanap yung kabutihan at anyo ng Diyos sa kapwa niya. At kapag ang pati malayo sa anyo ng Diyos, nahihirapan tayong makita ang wamis ng Diyos sa kapwa natin. Ang dami po kasi natin modelo at ang modelo ng mundo kung saan natin pinupulma ang ating pagkatao. Nagpapalaro tayo sa layo ng mundo kung sino-sino ang ating sinusundan. Pinakikita
may lugar. Ang lahat na nasa lugar, maayos. At ang lahat po na maayos, may Diyos. Hindi mahirap intindihin yan ng taong may pananampalataya sa Diyos. Kaayusan ang unang bunga ng presensya ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya ako, sundan naman natin si Jesus na nasisiguro tayo na sa pagsunod natin sa Kanya, masusukungan namin ang katotohanan. Sabi ng Santo Papa Benito ay 16, ang lahat na naghahanap ng katotohanan, matatagpuan ang Diyos. In our quest for truth, it is inevitable not to find God. Why? Because He is the truth. Ang daan ng tinatanap ng mabuting pastor ay patungo sa katotohanan sapagkat ang Diyos ay totoo. Siya ay katotohanan. Doon niya tayo dinadala patungo sa katotohanan. At ang katotohanan ang nagpapalaya sa atin upang maging lubos ang buhay natin kaloob. Lahat tayo ay naghahanap po na tinatawag natin fullness of life with God. Dito sa lupa, tulad din ng sa langit. Kapag ang Diyos ay naghari sa buhay natin, ang lupa parang langit. Subalit parang po sa atin, sa lupa pa lamang parang impyerno. Minsan nagsabarang umiiyak, tinanong sa mali, bakit ako umiiyak? Sabi ng bata, siguro yung mga magulang ko nag-aaway. Anong pangalan ng nanay mo? Sabi ng bata, bruha ko. Anong pangalan ng tatay ko? Impacto ko. Isa ka na nakirami sa impyerno ko. Nasa sa ating mga kamay ang ikasasayana at ikasasayana ang ating mga buhay. Nakasalalay sa atin kung tayo ay magiging masaya o malungkot. Kaya ako may sinasabi, happiness is reachable. It is more than an emotion. It is a decision. If we decide to be happy, then we can be happy. If we decide to make our life here on earth like that of heaven, that is very much possible. Depende sa ating desisyon, sa ating pagpili sa buhay. Bagamat may mga nakakaranas ko ng impyerno, dito pa lamang sa lupa, hindi naman nakakahulugan na imposibleng maranasan ang langit. Hindi ito imposible sapagkat nangyari na. Ito ang halimbawang ipinakita sa atin ni Maria. Si Maria, ang gabay natin, tungo sa paglalakbay na may kaganapan ng buhay at pananampalatayang matibay. Nasunuan ni Maria ang daan patungo sa katotohanan na nag-akay sa Kanya tungo sa buhay na ganap at puspos ng biyaya. Kaya ako kapag tayo nagdadasal sa Kanya, pinupulit natin ang winika ng anghel. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya sapagkat ang Diyos ay sumasayo. Ang grasya po o biyaya ay hindi na nakahulugan ng nakahulugan ng maraming kayamanan, hindi naman kay kotse, bahay at kung ano pa. Ang tunay kong pinagpala ay iyong may nakaunti ang pangailangan sapagkat nasunuan na niya ang katotohanan si Kristo ay sapat na. Ito ang tunay na mayaman. Natulad na ng anghel sa lupan kung paano tayo maging pamalat, kung paano tayo mapuskus din ng biyaya tulad ni Maria. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay sapat kay Maria upang lubos siyang maging maligaya at mayaman. Kaya nga po, tularan natin si Maria na puspos ng pagpapala sapagkat hinayaan niyang manaman
ng Diyos. Ina natin lahat. Ayon po sa aming katekismo, ang biyaya ay pag-isa sa buhay ng Diyos. Participation in the life of God. Upang tulad po ni Maria, tayo ay mapuspos ng biyaya ng Diyos. Kailangan natin lumapit sa Diyos at makiisa sa kanyang biyaya upang sa ating paglalakbay, hindi po tayo manigaw. Patuloy tayong iniimbitahan ng Diyos na magbalik o maglakbay na may matibay na pananampalataya sa Kanya. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Buksan natin ang pinto ng ating mga puso upang muling dumaroy ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Buksan natin ang ating mga puso upang mapuspos ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya naman po, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Naging taong tulad namin sa Jesus, maliban sa kasalanan, upang tayo na nananampalataya sa Kanya ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Subalit hindi niya tayo iniwan sa kawalan. Ang mga sakramento na itinatag ni Kristo upang patuloy na dumami ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Upang tulad ni Maria, tayo rin po ay mapuspos ng biyaya, hindi nakuubos. Walang ubos ang biyaya ng Diyos. Walang ubos ang pag-ibig niya sa kanan. Para yung tubig na patuloy na tumataroy sa trono ng Lourdes, hindi kailanman maila, mauubos o mawawala. At sa mga manlalakbay na tulad natin lahat, tayo iniimbitahan sumunod sa baptis na walang ubos. Uminom ng tubig na pupukaw ng ating mga pagkabuhaw. Anuloy naman tayo ng tubig ng buhay patungkol kay Kristo sa pagbuhay ni Maria na ating gabay sa pananampalataya